mas okay yan. Mas malapit tayo. Mas malapit. So, ayun. Alright. Sige. So, ayun. Hallelujah. So, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo. Tayo. Tapos, bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah! Do you believe now? We are more than conquerors. Mahina. We are more than conquerors. Amen? Amen. So, we have overcome. Yan. Awitin natin yan. Lord, thanks be to you. Di ba? We have overcome. Hallelujah. Thanks be to God. Here you go. Thanks be to God, who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God, who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God, who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome. Overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us to triumph in His name. Whoa, whoa. Whoa, whoa. Minsan pa. Thanks be to God. Thanks be to God, who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God, who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God, who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. Shout it out! We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who made a way for us to triumph in His name. Whoa, whoa. Whoa, whoa. Hallelujah! We have the victory. Everything will be all right. Sabihin natin yan, ha? We have the victory and everything will be all right. We're on the winning side. We have a victory. Everything will be alright, alright. We have a victory. Everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. We have the victory. Everything. Shout it out! Alright, alright. We have a victory. Everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. We're on the winning side. We're on the winning side. We have Palakpak! overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made the way for us to triumph. Oh, whoa, whoa. We have a victory! Everything will be all right. Victory is in your name, oh God. Come on, people of God, shout it out! Hallelujah! Sabay-sabay! We have a victory. Everything will be alright, alright. We have a victory. Everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. We have the victory. Everything will be alright, alright. We have a victory.
hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us to triumph in His name. Ooh, oh, ooh, oh, ooh, oh, ooh. Shout it out! We have overcome! We have overcome. Lord, we have overcome! And we raise your victory! We raise a hallelujah to you! Hallelujah! Sing it out! I raise a hallelujah in the presence of my enemies. Raise a hallelujah! I raise a hallelujah Larger than the unbelief! larger than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody! My weapon is a melody. Raising a hallelujah! I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing! I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. With everything inside of me. I raise a hallelujah. We will watch the darkness flee! I will watch the darkness flee. Raising a hallelujah to you, O Lord! I'll raise a hallelujah In the middle of a mystery! in the middle of a mystery. Raising a hallelujah to Jesus! I'll raise a hallelujah. Sabihin natin, fear has lost its hold on me! Fear has lost its hold on me. I'm gonna sing! And I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Sing a little louder. 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 Sing a Sing a little little louder! Sing a little louder. in your presence, all my enemies. Sing a little louder. Larger than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder! Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my
I raise a hallelujah. Raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Come on, sing it out. Raising hallelujah. I raise a hallelujah. Raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Come on, people of God. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Oh, raise you up. Our hallelujah to you. Oh, raise you up. Our hallelujah to your name. Yes, God. Oh, hallelujah. We praise your name. If the altars where you meet us, we want to go there, oh God. And we are here. Do unto us what you want, oh God. Oh, hallelujah. Come on, people of God, fill this place. Oh, hallelujah. If the altars where you meet us, take me there, take me there. If what need is just an offering, I'm right here, my life is here. I'll be a living sacrifice for you. You're a fire, the refiner. I wanna be consumed, I wanna be tried by fire. Purified, you take whatever you desire. Lord, here's my life. I wanna be tried by fire. Purified, you take whatever you desire. Lord, here's my life. If your glory wants to come in, let it fall. We want it all. Your presence is consuming. Fill this place, set me ablaze. I'll be a living sacrifice to you. You're a fire, the refiner. I wanna be consumed. I wanna be tried by fire. Purify, take me where you desire. Lord, here's my life. I wanna be tried by fire. Purify, you take whatever you desire. Lord, here's, come on, once more. I wanna be tried by fire. Purify, you take whatever you desire. Lord, here's my life. I wanna be tried by fire. Purify, you take whatever you desire. Lord, here's my life. Sabi dun sa song, Lord, we want to be tried by fire. We want to be purified. Lord, gamitin mo kami. Whatever you desire of us, it is yours, O God. It is yours. Burn us with your consuming fire, O Lord. Let this be our prayer right now, Lord. Lord, burn us with your consuming fire. Oh, I wanna be tried by fire. Purify, you take whatever you desire. Lord, here's my, come on, people of God. I wanna be tried by fire. Purify, you take whatever you
Lord, here's my life. I wanna be tried by fire, purified. You take whatever you desire. Lord, here's my life. So clean my hands, purify my heart. I want to burn for you, only for you. Take my life as a sacrifice. I want to burn for you, only for you. Clean my hands, clean my hands, purify my heart. I wanna burn for you, only for you. Take my life as a sacrifice. I wanna burn for you, only for you. I wanna be tried by fire, purified. You take whatever you desire. Lord, it's my life. I wanna be tried by fire, purified. You take whatever you desire. Lord, here's my life. Clean my hands, clean my hands, purify my heart. I wanna burn. Yes, oh God, only for you. Take my life, a sacrifice, sacrifice. I wanna burn for you, only for you. I wanna be tried by fire, purified. You take whatever you desire. Lord, here's my life. I wanna be tried by fire, purified. Take whatever you desire. Lord, here's my life. I wanna be tried by fire, purified. You take whatever you desire. Lord, here's my life. I wanna be tried by fire, purified. Take whatever you desire. Lord, here's my life. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight. This is how I fight my battles. This is how
my battles. This is how in the valley. In the valley, I know that you're with me. And surely your goodness and your mercy follow me. And my weapons are praise and thanksgiving. This is how I fight my battles. I believe, and I believe you overcome, and I will lift my song of praise for what you've done. Sabay, sabay! This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how, declare it, this is how I fight my battles. Oh, this is how I fight our battles, oh God. This is how I fight my battles. This is how I fight. This is how I fight my battles. This is how I fight. You are the one fighting for our battles, oh God. The battle belongs to the Lord. It may look like I'm surrounded, but oh Lord, surround us by your presence. Surround us. I'm surrounded, but I'm surrounded. Come on, people of God. It may look like I'm surrounded, but it may look like I'm surrounded. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Lift it up! It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I. This is how I fight. Come on, people of God, louder. Fight my Loud. This is how I fight. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. Come on, people of God. This is how I fight my battles. This is how. It may look like I'm surrounded. Fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. It may look like. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded. Yes, oh God, we're surrounded by you. I'm surrounded, but I'm surrounded. It may look like I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. I'm surrounded. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Yes, oh God. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Oh, how I fight my battles. This is
God, that everyone nag-face ng battle. And we know, sa fight na to, you are with us, O God. Thank you, O God. Kayo, O Diyos, ang patuloy na nangunguna sa aming buhay. We entrust to you everything, O God. We entrust to you our lives. We entrust to you our futures, O God. At ngayon, Panginoon, patuloy ka naming pinapupurihan at sinasamba. Dinadalangin ko po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Panginoon, sa kung anuman ang nararanasan ng bawat isa, samahan niyo po kami. At alam po namin na hindi niyo po kami iiwan. Alam po namin that you are there, O God. And if we abide in you, O God, if we abide in you, and your words abide in us, kayo, O Diyos, ang patuloy na sasama sa amin. In everything, O God, we give thanks. Maraming salamat. Dinadalangin din po namin ang aming mga pakinig sa inyong salita. Let your Holy Spirit continue to indwell us, O God, as we hear your word, as we hear your voice, and as we act in your word. Thank you, O God, sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming samong at dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Amen. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Morning. Sino po nakakaalam ng mensahe ng Panginoon na po? Wala po? Pwede na po tayo manalangin at magsiuwi na po tayo. Hindi, praise God. Bago po muna ako mag-start, meron po akong konting palaro lang. Parang guess who lang kung sino to. Alam ko, yung iba may makaka-relate. Pero pag nag-guess nyo to, syempre may reward din po ako. Magbibigay po ako ng reward. Yan. Starbucks. Sinong gusto Starbucks? Yan. Starbucks, yung kahon, yung ano lang, papel lang po. Sige po. Meron po akong ianong picture dyan. Kung sino po alam kung sino siya, pwede po kayo lumapit at sabihin niyo, sino po to? Ay, hindi po. Sino ba nakakilala? Wala? Uy, sino yung mga 80s, 90s dito? Ayun, kilala. Medyo malapit na po. Sino po? Hindi. Konti na lang. Kaano yan? Kaanohan niya yan? Nag-umpisa sa B yan. B. Tapos, yung huli niya, S. Hindi nyo ba? Sina? Oh, yun! Panala. Halika dito, te. May prize ka. Si Brooke Shield, hindi nyo kilala. Di ba? Yung panahon ng bata. Actually, mga kaidaran ko lang ito dyan. Pero, ano po gusto nyo? Ito, pili na lang po kayo. Yan, Teo. Ayan, next. Pwede po yung next. Ito, alam ko, kilala nyo to. Sino yan? Sino? Si Kuya. Ay, dito kayo. Kaya, iba sila. Nagkakaroon tayo ng connection na. Kaya, sige. Paano nakilala si Linda Carter? Medyo kaidaran. Ayaw, kaidaran daw niya. Ayan, sige. Welcome po. Ayan. Next! Ayan, sino to? Lapit na po kayo dito. Sino gusto? Sino pa? Ay, hindi po! Mali. Si? Daon na lang po siya. Saya. Lapit po kayo, kuya. Meron pa. Sige po. Dito. Brad Pitt. Di nyo kilala si Brad Pitt? Yung sa Alien? Yan. O, meron pa. Meron pa naman. Next. Eto, kilala. Sino? Lapit! Lapit na. Tom Cruise. Lapit na kayo dito.
Pinsan ko pa yan, si Tom Cruise. Pinsan ko, malapit na pinsan. Malayo pala. O last, eto kilala nyo to. Sino to? Ah! Malapit na. Kilala, sabi ko, hindi lahat na nag-aartista. Diba? Nagpapastor din po. Sino siya? Ano po? Ha? Sino? Pastor Y po, Pastor Y. Pastor Y. Akala ko, Pastor. Pogi ni Pastor Y dyan, ah. Amen. Praise the Lord. Oh, ay na po. Tapos na po tayo. Okay na po? Closing prayer na po tayo. Sige, dako po tayo sa ating message. Ang ating message, actually, may team po kayo, ang church neto, ay ang team nyo po ay Connect. So, hopefully, sa umagang ito, lend me your ear para mapakinggan po natin ang salita ng Panginoon. Pakisabi po sa inyong katabi, huwag kang matutulog. Huwag mo akong kausapin. Makinig ka. Amen. So now, ang aking title po is, connect pa rin sa ating team, is Stay Connected. Staying connected to Jesus. Ayan ang pinaka-title ko. Ang aking verse po sa Bible is John 15:5-8. If you have your Bible, please open with me in John 15:5-8. Sino po may Bible? Ako lang pala. Sino may digital Bible? Yan, mga cellphone nyo. Sayang yung cellphone nyo. Yan. Ayan ang magiging magagamit natin ating mga cellphones, salita ng Panginoon. Basahin ko na po. John 15:5-8. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourself to be my disciples. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Kayo po mangusap sa aming mga salitang pagbubulay-bulayan. Give us knowledge and understanding to know your word, to know your will para sa buhay namin, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Only your name, the name of Jesus Christ, will be glorified in this place, Panginoon, in our life. And we declare your precious Holy Spirit, Panginoon, na mangusap sa bawat isa, na kayo, Panginoon, ang magbigay ng open heart sa kanila to understand this word. At bigyan niyo po kami ng liwanag sa mga salita niyo na nais ibahagi sa amin, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Sa buhay po natin, sometimes, bago tayo makonect sa isang tao o sa ating pamilya o sa ating kaibigan, may common ground, di ba tayo? For example, bakit po kayo pumupunta dito sa church? Wala lang, pastor. Wala lang, gusto ko lang. Kita ko kasi yung crush ko. Di ba? Kaya lagi ako nagsisimba. Wala, Pastor John, kasi parang sa pagkabata ko, naging ritual ko na lang yung pagsimba. Sabi kasi ng nanay, magulang ko, o simba ka. Pag di ka nagsimba, wala kang baon. O minsan sometimes, bakit tayo nagsisimba? Sometimes our heart are been broken, di ba? Naghahanap ka ng peace in your heart at yung kagalakan mo at naghahanap ka ng contentment sa buhay mo para maintindihan mo kung ano yung purpose ng buhay po natin. So itong salitang po to, according to the book of John, ang John po, ang pinaka-team po niyan, Jesus is a man. Di ba? Yeah. Jesus is a man. Kung titignan natin sa life ni Jesus, sa buhay ni Jesus, pinakita niya yung buhay as Son of God. Di ba? As Son of Man. Di ba?
Kasi naging human siya eh. Naging tao siya. Literally, in reality, totoo si Jesus. Historically, totoo si Jesus. Kasi nagsasabi ang mga ibang tao, hindi naman totoo ang Bible. Paano malaman? Sulat lang ng tao yan eh. Mas okay na yung sulat ng tao kaysa sulat ng manok. Diba? Kasi kung sulat ng tao, makabasa, tao. Kung sulat ng manok, makabasa, manok. Kaya sulat ng tao. Pero divine revelation po yan ng Panginoon sa naging author. Si John, kung si John, kilala niyo ba si John? Hindi po si Doon yun ah. John po yun. John the Baptist eh. John the Baptist. Kung may makikita po natin ito sa preceding verse, ito po yung oras na nagpapaalam na si Jesus. Tapos nagtatanong na yung mga disciple, Lord, sino ka ba? Diba? Pero sinabi doon sa preceding verse, I'm the way, the truth, and the light. Sinabi. Tapos nagtanong pa doon, part yan. At sinabi dito doon sa pinaka-part ng John 15, yung pinakasagot na tinatanong nila doon sa verse na yun. Pero dito, meron lang po akong 3 points na nais ko share sa inyo at ating malaman at ating lagay sa ating puso't isipan. Hindi lang po lagay natin sa ating puso't isipan. Kailangan natin i-apply din natin sa buhay po natin. Number 1, the reason why we stay connected to Jesus. Ano ba reason, Pastor? Number 1, through relationship. Diba? Bakit kailangan ba natin, anong reason bakit natin kailangan magkaroon ng connection sa Panginoon? Kailangan tayo magkaroon ng tunay na relasyon. Sino ba na-experience nito na fake relation? Kunyari, example, sabihin ko sa inyo, mahal ako ng nanay ko, pero sinabi ko, binayaran ko lang magulang mo para mahalin ka. Anong mararamdaman nyo? Parang masakit no? Binayaran pala magulang ko. Hindi pala totoo. Fake pala. O kaya yung mag-girlfriend and mag-boyfriend, di ba? O yung mga couples dito, di ba? Sabihin na fake lang yung pagmamahal niya. Ano mararamdaman mo? Parang, magmumukmukan na lang. Diba? True relationship, hindi po peking relasyon. Kasi sinabi ni Jesus to sa mga Jewish people na traditional at ritual ang ginagawa nila ng pagsamba sa Panginoon. Diba? Kasi ang Jewish, sa law yan. Very, pag sinabi, alam ko yung, kunyari, Articles 5998, alam ko yung law yan. Oh. Alam niya kagad, ganito, huwag mo gagawin, ganyan. Dapat gawin mo to, ganyan. Magano ka ng dugo, diba? Ganon ang mga Hudyo. Pero sinabi ni Jesus, hindi sincere ang heart nila. Diba? Ibig sabihin, ginagawa lang nila yon base sa kanilang tradition at ritual. At base sa kanila na sila lamang ang chosen people. Pero kaya nga sinabi niya ni Jesus dito kaya nga kayo, hindi nyo ako tinanggap Kabinigyan kayo yung salvation sa mga hintel. Tayo po, hintel po tayo, hindi tayo mga Hudyo. Inadapt lang po tayo sa pamagitan ni Jesucristo. Paano tayo nagkaroon ng relationship between God at sa atin? Naging mediator natin si Jesus Christ. True relationship. Sabi dito sa word na remain and abide. The meaning of remain and abide is this: to grow in His grace, to maintain a close and intimate relationship with God or with Him, to be totally dependent on Him. Gets nyo po? It means we need to abide. We need to remain sa ating Panginoon Jesus, kay Jesus Christ, para maintindihan natin yung relasyon na sinasabi niya sa buhay po natin. Naalala ko, meron ng kaibigan sabi, bro, hintay mo lang ako na standby ka lang dyan. Huwag kang alis dyan, basta dyan, dadating ako, wag kang mainip, dadating ako dyan.
Tayo mo lang ako, umabot ng mga ilang oras, tagal naman ito. Nainip ako, umalis na lang ako. Pero dumating naman siya. Ang hirap, di lang ako nagantay talaga. Kasi ang ano ng hirap doon, hindi ka na gano'n ng oras. Pero dito, what I mean, mananatili tayo sa presensya ng Panginoon. Manatili tayo sa relasyon ng Panginoon. Diba? In spite of everything na ating nararanasan, we remain and abide. Sa word po ng vine and branch, ang vine po ay nagiging source. Tayo branch po yan eh. So yung branch, dyan nagagaling yung pamumunga. Diba? Yung grapes, doon na mga dahil kasi sa source ng pinaka-vine. Ayan. Kung ikaw ay pinutol doon sa source ng vine, ang mangyayari sa iyo, mamamatay ka. Diba? Mamamatay ka, mawawala ka bunga, matutuyo ka, mabubulok ka. Pastor, yung parang it means, sa word kasi sa Bible, madaming figurative speech. Kunyari, for example, etong upuan na to, ni-example ko as a metaphor, iniiba ko yung sitwasyon niya, pero tinutukoy ko doon sa isang tao. Diba? Katulad din po doon sa vine and the branch, yung panahon po kasi yun ang pinaka, meron po talaga doon, vine or vineyard o yung branch ng grapes. Kung panahon natin, meron tayo dito, may bus tayo, may edge tayo. Sa panahon kasi nila, yun ang pinaka-points, parang sa trade, sa mainstream, ay nung pinaka talagang manufacture nila doon sa panahon nila ng Israel. Kasi kaya ginamit ni Jesus yung vine, yung vineyard, at ang tinutukoy dito, yung pinaka hardinero po, yung nagpuprune, ayun ang ating Panginoon, Ama sa langit. Si Jesus ang vine, tayo yung branch. Get nyo po ba? Naintindihan nyo? Ayan, sige po. And then sabi po dito, the reason why we need to stay connected to Jesus because we need to rely on Him. We need to rely totally dependent on Him. Diba? Sino po may mga anak po dito? O yung may magulang o may mga kaibigan. For example, ang magulang, ang anak niya, pag pupunta sila ng restaurant, hindi naman pwede yung anak niya magbabayad, di ba? Siyempre yung magulang. Kung ang anak mo ay nasa 10 to 5 years old, magulang talaga. So ang mga bata, dependent doon sa magulang. Na alam nila, di ba, pag anak, punta tayong restaurant, kain tayo nito, kahit anong gusto mo. Hindi naman syempre wala akong pera, tay. Paano yung pagbayad natin? Ang magulang kasi, ganito yan eh. Kahit anong gusto mo, basta bigay sa'yo. Ganun yung pagmamahal ng magulang eh. Diba? Di ba po, mga nanay, tatay? Pag sinabi ng tay, gustong ganun. Kahit sabi mo wala ka, pipilitin mo mabigay yung gusto ng anak mo. Ganun po, example na sinasabi, dependent yung mga bata doon sa mga magulang niya. Na alam niya na lahat ng bagay magpro-provide. Alam mo yung parang value wala sa'yo, yung naglalaro ka lang, di ba? Ngayon, pag yung naging adult ka, madami kang pinoproblema eh. Pero yung bata ka, inisip mo, laro lang, kulitan, di ba? Lahat ng bagay ng pangangailangan mo, mga magulang mo nag-provide. Ganon din po sa buhay natin, relasyon natin sa Panginoon. Kailangan mag-rely tayo doon sa kapangyarihan ng Diyos. Diba? Sabi po dito sa verse 6.
Verse 5. Apart from me, you can do nothing. Diba? Apart from me, you cannot do nothing. Ibig sabihin, kung ang purpose mo, yumaman, kung ang purpose mo sa buhay, makamit mo, wala pa masama yung makamit mo yung goal mo. Kung ang purpose mo sa buhay, magpadami ka ng pera. Kung ang purpose mo sa buhay ay wala lang, barkada, kaibigan, gimmick, yan. Hindi lang po yun ang layunin ng ating buhay. May ultimate purpose po tayo sa buhay po natin. Kaya lahat ng gagawin natin, wala tayo. We cannot do nothing without Christ sa buhay po natin. Wala po tayo kahit anong lakas na ating gawin. May problema ka, Lord. Kaya ko to, hindi mo kaya. Kakayanin mo, pero hindi gano'n talaga kaya-kaya. Diba? Pero pag meron kang Diyos na lagi mong kasama sa buhay po natin, totally dependent ka doon sa kapangyarihan niya. Nandun yung peace of mind mo eh. Diba? Nandun yung panatag yung puso mo at isipan na alam mo kasi, meron kang, sabi ngayon sa kanta, no? Hindi ka pababayaan, hindi ka iiwan. Diba? Sabi sa salita niya, hindi ka pababayaan, hindi ka iiwan. Diba? Kasi ganun tayo kamahal ng Panginoon. So, sa sinasabi dito, even Jesus Christ, na God na nagkatawang tao, kung isipin natin, pwede hindi na gawin ng Panginoon yan, di ba? Huwag na siya magkatawang tao para iligtas tayo. Diba? Kasi kahit anong gawin natin di ba? Gusto mong makarating sa kaluwati ng Panginoon. Lahat na ginawa ng mga reliyosong tao sa Bible. Diba? Nag-sacrifice sila, gumawa ng mabuti, no? Nagpakatalino, nagpakayaman, pero wala. Hindi tayo makaka-rely doon sa mga sitwasyon yun. Pero we can rely through Him. Amen po ba? Reason why we need to stay connected to Jesus. Sabi dito, reproduces of good fruit and much fruit of our life. Amen. The word in here, kailangan po nating mamunga. Pastor Joe, ano yung sinasabi mong mamunga? Ano yung mamumunga ka ba? Mamumunga ka ba ng bulaklak? Mamumunga. Hindi po. Yung spiritual maturity natin, kailangan lumago yan. Sino po dito ng mga 50 years ng Christian, 20 years Christian, pero isip baby pa rin? Wala naman, no? Wala naman. Buti naman, wala naman dito, no? Lahat mature to. Oh, good. Amen. Pakisabi sa tabi mo, huwag kang immature. Reproduce of good fruit and much fruit in our life. Yung sinasabi po dito, it's the fruit of the Holy Spirit. When we have the personal, true relationship to God, kung ikaw ay totoo may relasyon sa Panginoon, namumunga ka. Ba yun? Pwede ba ang isang mangga mamunga melon o pakwan? Di ba? Parang may mali. Punong mangga ka pero namumunga ka melon. Hindi po yun. Kung ano yung pinaka-rooted mo, kung ano yung pinaka-vine mo, dapat ayun din ang pagiging pamumunga ng buhay mo. Spiritually, inside and outside. Kakaroon tayo ng fruit of the Spirit. Alam niyo naman po yung fruit of the Spirit, no? Hindi ko na po sasabihin. Kailangan mamunga po tayo. Kasi,
kung ikaw ay totoong tumanggap kay Kristo at tunay na may relasyon ka sa Panginoon, may transformation ka. May pagbabago ka. Hindi ko naman, meron kasing radical ng pagbabago eh. Nakilala sa Diyos, dating malakas magyosi, uminom, laging mapagmura, pero nakilala sa personal relationship niya talaga, nawala agad yun eh. Meron naman, dahan-dahan. Di ba? Dahan-dahan lumalago sa Diyos. Di ba? Hanggang totally, naging Kristo na siya. Pako sa krus. Mahirap po yun. Pag naging Kristo daw tayo, papako na daw. Amen. Gusto niyo ba ipako sa krus? Hindi po literal na pako sa krus, ha? It means in spiritual po natin. Di ba? Because we follow Jesus, we are intended to be suffer like Him. May experience natin yung suffering ni Jesus sa buhay po natin. Kailangan mamunga po tayo sa buhay po natin. Kaya sabi nga doon, ano ba yung pamunga? Paano ka ba mamunga? Diba? Paano ba maintindihan mo ang will ng Panginoon? First, basic, Word of God. Sino po dito kahit 30 minutes nagbabasa ng Bible every day? Amen. Ako, isa lang. Amen. Sino po dito lagi nagbabasa ng, wala na palang uso ngayon ng pocketbook? Telenovela na pala ngayon sa TV. Sino po yung lagi nanonood ng telenovela? Amen. Diba? Minsan, 1 hour and 30 minutes pa nga umaabot eh. Nagkakaroon tayo ng oras eh. Pero sa isang araw lang, sabi nga ng Diyos, sa 24 hours, sabihin natin, biblical, ilang 10% ng 24 hours? 2.4. 2 hours and 40 minutes. Kung nahihirapan kayo, sige, bawasan natin, 2.4. Mga thief. Sabi nga mga thief. Gawin natin, ilang 10% ng 2.4? Ilan po? 2 hours and 40 minutes. 20 minutes. 24 minutes lang, sabihin natin. 22 minutes. 22, hindi na nga 30 minutes eh. 22 minutes. Basic na lang po yun. We need to read the Word of God para mas lalo natin makilala. Hindi lang po yung read, kasi pwede ka magbasa ng Bible eh. Alam mo, pwede, kahit ang mga hindi nananampalataya, napagbasa ng Bible. Kahit nga si Satanas, kino-quote niya ang Bible eh. Di ba? Pero sa atin, pag naintindihan natin, kailangan natin magkaroon ng personal talaga eh. Para lalo natin maintindihan ang salita ng Panginoon. Para lalo tayo mamunga. Yan. Word, time, sa Panginoon, at pwede ka makipag-fellowship. Para lalong, huwag ka makipag-fellowship sa mga taong makamundo. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayong makisama sa mga taong makamundo. Iba po kasi yung talagang sumasama ka kahit anong gawin nila. Diba? Iba po yun. Pwede ka makisama pero hindi mo ginagawa yung ganila. Para ikaw yung magiging ilaw doon. Ikaw yung magiging ilaw doon sa mga kasama yon. Pero kung talagang sabi nga sa Psalms, di ba? Sa mga wicked people, talagang wicked people sila, iwanan mo na. Diba? Hindi magiging maganda doon sa magiging hinaharap mo o magiging moral mo, wag mo nang samahan yun. Sumama ka na doon sa mga righteous people. Alam ko, madaming righteous po dito. Si Kuya Marvin, sama lang po kayo dyan kay Kuya Marvin. Actually, si Kuya Marvin na lang, tsaka si Haha, wala na po yung mga ibang naabutan ko po dito. Sila po yung mga dating youth namin. Ito si Kuya Marvin, nabibless ako dito sa buhay niyan eh. Kasi when it comes to prayers,
Ay, sabi ko sa'yo, pag nananalangin yan, hihigayan, gugulong pa yan. Pag nananalangin. Kasi yun ang gusto niya eh. Yung intimate talaga, kasi yung buhay niya, na kay Kristo na. Meron siyang true relationship sa Panginoon. Pero sometimes kasi ang flesh natin, di mo pa rin maiiwasan eh. Reality yan. Sabi dito, if we abide in Him, we will abound in love for others and advance with power to pray, give evangelism, and do good deeds for His glory and honor. We are powerless and effective without Christ present in our life. Totoo po ba yan? Ako sa buhay ko, powerless ako. Bago po ako talagang sumunod sa Panginoon, ilang beses na rin po ako tumatakbo. Takbo ng takbo. Pero kahit anong gawin ko, nahanap pa rin ako ni Kristo eh. Nahanap pa rin ako ng Holy Spirit eh. Kaya every time na talagang, Lord, ayoko na, I give up. Yung buhay ko nasa iyo na. Kayo na po ang maghari. And that time, talagang in the process talaga. Na-experience ko, pero nandun yung presensya ng Panginoon eh. Paano ka baguhin niya? Number 2, kanina yung number 2, the benefits of staying connected to Jesus. Sabi dito, when we abide in Him and His Word, prayer will be effected and answer. Diba? Ito yung magiging benefits natin. Pag lagi tayong naka-abide kay Kristo at sa salita niya, through His Word, magiging effective ating panahon. May kilala ko, kaibigan ko eh. Ne-share ko siya. Ano siya? Sagradong ano talaga siya. Alam niyo na po yung alam niyo sagrado. Diba? Nasa bahay kami. Sabi ko, sabi tinanong sa akin, may desire siya. Alam mo, bro, pastor, gusto kong magkaroon ng sakyan eh. Pag-pray mo lang, kasi hindi ako marunong mag-pray. Ganito, sige, pag-aralan natin. Tinuro ko sa kanya yung mga, yung system ng prayer. Tapos nanood siya sa mga social media, yung mga word na talaga. Ito yung unang prayer niya, sabi niya, O Lord God Almighty, the omnipotent of everything who will provide our needs. Lord, ang prayer ko, bigyan mo ko ng kotse. Bukas na po. Tulog siya. After a week, tinignan niya yung garahe. Wala. Sabi ko, ba't ganun? Di pa rin sinasagot ko. Sige, continue ka lang. Nag-pray siya. Nanood pa rin siya ng mga Word of God sa media, sa mga TV, mga broadcast na TV na full gospel. Pray siya, manalangin siya. Panginoon, bigyan niyo po ako ng sasakyan ng kulay pula. At alam ko kayo mag-provide nito sa oras nito. Bukas na po. Yeah. Kinabukasan, gising siya, tinignan niya sa wala pa rin. Nandun ako sa bahay, naglalakad-lakad siya, tinignan ko, parang balisa. Pumunta doon sa isang kwarto, doon sa kwarto niya, madaming alam nyo, madaming stop toys. Di kinuha niyo doon si Mama Mary. Gulat ako lumabas, pumunta doon sa likod ng bahay na, sa sa probinsya, magubad doon, punta doon eh. Gulat ako. Tapos bumalik, tapos pumasok sa kwarto niya, tinignan ko, pinakinggan ko muna. Nakinig siya. Sabi niya, alam niyo yung prayer niya. Panginoon Jesucristo, pag di mo ako binigyan ng sasakyan sa oras nito, hindi ko muna makikita nanay mo. Gulat ako. Sabi ko, mali yan. Hindi ganyan. Sometimes I pray, ginagawa nating ginagawa nating genie, si God. Diba? Ang purpose ng prayer, magkaroon po tayo ng deeper connection
magkaroon tayo ng malaman natin kung ano yung layunin ng Diyos na para sa atin. Para lalo mas, eto para sa yan. Di ba? Mas higit na sa'yo to. Yan, bibigay ko yan. 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 Kasi pag minsan nasobrahan tayo, baka makalimutan natin ang Panginoon. Meron nga yung mga sa church po namin, dami nagpapray, Lord, gusto magkatrabaho. Pag nagkaroon sila ng trabaho, answer prayer, wala na. Hindi ko na nakita sa church. Diba? Minsan ganun Kaya minsan, kung ano yung layo, bibigay sa'yo. Pero kailangan magkaroon ka talaga ng yung relasyon mo sa Panginoon. Talaga maintindihan mo. Pangalawa, power to overcome the reality of life. Ito, kayo po, reality po kayo. Hindi po kayo illusion. Sa buhay po natin, reality po to. Meron tayong suffering, meron tayong pain, meron tayong death. May experience po natin yan. Lahat ng bagay yan. Pero sinabi, nagkaroon tayo ng power to overcome. Kaya kanina yung kanta. Yung overcome. Diba? Saktong-sakto pala yun. We are overcomer. Diba? Nagkaroon tayo ng overcome dahil kasi sa kapangyarihan ng Panginoon. May experience nyo po yung mga may problema kasi nasa flesh pa ho tayo. May experience po natin yung pain, broken, suffering, and death. Sometimes, pag may namatayan tayo, may experience natin kalungkutan Kasi nandun tayo reality yan. Hindi mo naman pwede sabihin nagsasuffer ako. Nagkaroon ako ng pain. Hindi, may emotion ka pa rin. Diba? Nandun pa rin yung emotion mo. Na-experience mo pa rin yung kapighatian. Diba? Yung kabigatan. Pero sabi dito, binigyan ka ng kapangyarihan para pagtagumpayan mo yun. Binigyan ka ng kalakasan para malagpasan mo ang lahat ng mga pagsubok sa buhay po natin. Reality po yan sa buhay po natin. Pangatlo, passion for dedicating our lives to Him. Sino po ba naka-experience na first time na na-in love kay Lord? Di ba? Yung first time mo nakilala sa Panginoon, sipag mo sa church. Kahit yung pinakasulok ng kanto, lilinisin mo. Di ba? Ang aga mo sa church. Sabado pa lang, nandun ka na. Ha? Pag sinabi ng pastor, may Bible study, pastor, sama ako. O may camp tayo, sama ako. May fellowship, sama ako. Pero ngayon, pag tumatagal, sabi ng pastor, sama ka. Ay, pastor, busy ako Ang dami akong ginagawa. Pastor, dami akong wala akong time. Pwede na lang sa May. Pag May time, pag May time po ako, pwede ako sumama. Diba? Pero kailangan yung fashion na yun, mas lalo tayong mag-alab. Kasi hindi naman biro na ginawa ng Panginoon Jesucristo sa buhay po natin. Sabi nga daw, napaka-easy ang salvation nyo. Manampalataya ka lang kay Kristo. Actually, madali lang talaga para sa atin. Pero kay Kristo, hindi napakadali yung ginawa niya. Amen? Namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Diba? Hindi madali yun para kay Kristo. Sa atin, pinadali lang sa atin. Diba? Saan ka pa? Sabi doon, manampalataya ka lang. Put your faith and trust to Him. Yung passion na dating paano ka na in love sa Panginoon. Set on fire. Pag-alab niyo yun. Kasi minsan ang apoy natin sa, minsan nawawala yung ningas Nawawala. Kasi bakit? Sa mga situation. Minsan situation, sa church, hindi ko naman po, madaming church, kahit sa church po namin, kala mo mga kasama mo sa church, ikaw pa yung nagiging
ikaw pa yung, parang kinakot siya or binibigyan ng mga pangit na kaisipan. Sa church din, may mga conflict. Di ba? So sometimes parang, ano ba itong kapatid ko? Kala ko born again. Burn again na pala. Burn again. Hindi siya born again. Na burn again. Di ba? So kailangan yung passion natin manumbalik sa presensya ng Panginoon. Sabi daw, hindi po tayo weaklings. Hindi po tayo, we are not weaklings. Ano po yun? Hindi po tayo weaklings. Ang sabi po ito, we are overcomer. Through Jesus Christ. We are overcomer. Sabi dito sa Romans 8:35, if God is for us, who can be, Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Alam mo na may Kristo ka sa Diyos, may Kristo ka sa buhay mo. Diba? Kahit ang demonyo, hindi ka kakaya. Pag-iisip lang yan. Sabi nga, mindset. Nagiging mindset lang po natin yun. Yeah. We will trust God and His promise. Kailangan magtiwala rin tayo sa mga pangako ng Panginoon na binigay po sa atin. Next, pangatlo. The manner, how to stay connected to Jesus. Pastor, ano ba yung manner na dapat natin gawin? Una, admit. Admit with Jesus. Diba? Admitin mo na hindi mo kaya. Admitin mo na ikaw yung makasalanan. Admitin mo na wala kang magagawa. Walang Panginoon Hesus sa buhay po natin. Sabi nga, apart from me, you can do nothing. Kailangan maging submissive tayo doon. Sa layunin ng ating Panginoon Hesus Kristo. Kahit si Jesus naging submissive siya sa kanyang Ama. Diba? Sumunod siya sa layunin na Diyos, even though na masakit. Sabi nga, diba, sabi niya, Panginoon, pwede bang tanggalin yung aking pagkapigatian sa puso? Pwede ko ba hindi ko gawin yun, Lord? Diba? Naramdaman niya yun. Pero ang naging point niya, sumunod pa rin siya sa layunin ng kanyang Ama na siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Kasalanan at tayo maligtas. Number 2, acknowledge. Acknowledge your need of Him. Kailangan acknowledge din natin kung ano yung kabutihan ng ginawa sa buhay natin ng Panginoon. Acknowledge natin yung pagmamahal niya. Pag meron ba nagbigay sa inyo ng libre, kunyari binigay sa, ano sasabihin nyo? Yeah, thank you. Diba? Sino po magaling sa math po dito? Math. Magaling po sa math. Kung bibigyan kita ng 10 apple tsaka 20 lansones, ilan po lahat yon? Anong sagot mo? Marami? Thank you lang. Ikaw bigyan kita ng 1 milyon, ano sabihin mo? Simple lang, thank you lang. Diba? Hindi po ako magaling sa mata. Ano lang po yun? Simple lang. Magpasalamat lang po tayo sa Panginoon. And we must be grateful sa ginawa niya. Sa kanyang kapangyarihan na binigay niya kay Kristo para sa atin. Na naging partaker tayo. Number 3, apply to bring into action. Diba? Apply mo. Application. Diba? Application po natin sa buhay po natin. Kasi, sasabihin natin, Lord, kilala ko po kayo. Diba? Lord, mas gusto kong mas makilala pa kayo. Basta kilala ko lang kayo. Wag na po yung application. Mahirap po yun.
Pag meron kang personal relationship kay Kristo, dapat may application ka rin. Di ba? Pwede ka bang sasabihin mo, Lord, mahal kita, pero hindi mo sinusunod yung layunin ng Diyos? Di ba? Lord, I love you. O, ito gawin mo, anak. Ayoko, Lord. When we say, I love you, intentionally, kailangan merong application na sinasabi. For example, ang asawa ko pong doktor, bago po kami maging mag-asawa po, 7 years ko pa ho siyang talagang sinuyo. Diba? Binigyan ng flowers. Intentional po yun. Wala po akong ano. Kasi kasamahan ko po siya sa church actually. Kaya kung maghahanap kayo ng God's will, huwag na kayo lumayo. Tingnan yung katabi mo. Lord, hindi God's will. Hindi God's will, Lord. Pag-pray nyo. Diba? Kasi minsan pag nasa malayo ka pa, makahanap ka pa ng iba, ikaw yung nawawala ka na sa church. Diba? Kasi ang aking mentor, kung kilala nyo yung late Pastor Jubel po, mentor ko po yun. Bakit ako talagang napunta doon sa church na yun? Actually, bata pa kami. Sila youth pa yun eh. SKC na kami. Doon na kami sa church. I know Christ, knowledge, pero walang relation. Kilala ko si Jesus. So, kahit anong biging verse, may mga memory verse pa rin. Pero walang true relationship. Knowledge lang eh. Pero, in time yun, siyempre, yung naging kabataan ka, youth ka, nandun yung sitwasyon mo na confused ka sa mga pag-iisip mo, sumama ka sa barkada mong mga mabisyo, diba? Lahat na ng bisyo, diba? Hanggang sitwasyon na yun, nawala ako sa appreciation. Actually, hindi na ako nagsisimba yun. Totally na. Wala na akong church yun. At si Pastor Jubel lang naging way para manumbalik ako sa Panginoon. At yung total, siya nag-disciple sa akin. Umaga, aga-aga niya, pupunta yan sa bahay. Julie, ka na! Kasi mahilig din ako sa music, kaya inaano niya ako eh. Sige, liga na! Pinupuntahan niya ako doon. Diba? Tapos, lagi siyang taya, lagi minsan sa Tapsilugan. Ganun yun eh, taya. Diba? Discipleship na yung ginagawa niya eh. Totally, nag-surrender ako sa Diyos. At doon ko nalaman ang pag-ibig ng Panginoon Jesucristo sa buhay ko. Hindi po ako nagdidepende sa tao, pero I must depend on Christ. Diba? Mas gugustuhin ko kay Kristo. Kasi pag sa tao ka nakatingin, baka pag natisod niya, mamaya masama kayo. Pero kung nakakikristo ka nakatingin, kahit matisod yung katabi mo, minamahal mo pa rin yun. Kasi namumunga ka eh. Yun yung application sa buhay mo. Sa buhay po natin. Amen po ba? Nantok na po ba kayo? Diba? Tapos na po tayo. My conclusion. Sabi po dito, maintain a connection is ongoing effort that takes a lifetime. It entails expanded on our comprehension on Him. By scriptures, prayer and fellowship, it entails applying His lesson to our God today. Activities, overcoming obstacle with faith, and letting Him change us from the inside out. As a result, the journey of our growth and change is ongoing, which step leading to greater resemblance of Christ. Amen. Pwede po kayong pumigit before we end our sermons. I'd like to challenge you right now. Sa buhay niyo po, Pastor Jun, I suffer the pain. Lord, Pastor, ang puso ko broken eh. Family ko, broken family. May mga sitwasyon na akala ko wala na akong pag-asa. Lord, right now, I challenge you, you need to abide in His
name, Jesus Christ. You must have true relationship sa Kanya. Hindi yung knowledge lang. Kailangan mo magkaroon ka ng tunay na relasyon sa Panginoon. Right now, if you want to have this personal relationship, pwede nyo po yung taas ang kamay nyo. Amen. Salamat po. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat po. God bless you. God bless you. Amen. Salamat po. Thank you. Thank you. Sige po. Pwede po kayo sumunod sa prayer na po neto. If you want to know more about Christ, have personal relationship. Sunod na po sa panalangin nito. Panginoon, ako'y lumalapit sa oras neto, humihingi kapatawaran sa aking kasalanan. Kayo po ang maghari sa buhay ko. Tinatanggap ko po kayo bilang Hesukristo ng buhay ko. Patuloy niyo po akong gabayan sa aking araw-araw na pamumuhay upang lalo makilala kita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. I will pray for you. Lord, right now, masigit nyo kilala, Panginoon, ang puso ng bawat isa na rin dito. Those who say the word that I put my trust and faith to Jesus, in the name of Jesus, right now, you will be baptized of the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit in the name of Jesus. To be transformed, to be restored, to be changed by His power. In Jesus' name, right now, we ask you, O God, na kayo ang patuloy na mangusap, patuloy na gumabay, na lalo nila maintindihan kung ano yung ginawa nyo sa krus ng Kalbaryo, O God. Ang iyong pag-ibig na wagas, Panginoon, na hindi namin kayang sukatin, o hindi namin kayang pantayan to. Pero bagkos, Panginoon, kami nagpapasalamat sa pag-ibig na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Patuloy niyo, Panginoon, na gabayan ang aking isip puso, na manahan ang iyong banal na spirito sa buhay ko. Na sa aking pamumuhay, lagi ko kayong makilala at masunod ang iyong layunin sa buhay ko, Panginoon. Lord, salamat sa mga taong ito. Continue to bless them, O God. Kung ano po yung mga experience nila, what they need, financially, spiritually, emotionally, and physically, O God, kayo ang magpuno nito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. We declare everything to you. In Jesus' name, amen.